Noong August 2009, isang babae ang kumitil sa buhay ng 57 inosenteng mga babae at mga bata at naging isa sa masasabing brutal na krimen na nangyari sa kasaysayan ng Kuwait. Ang suspect ay kinamuhian ng mga tao sa Kuwait, lalo na ng mga pamilya ng mga nasawi. At ang tanging hiling ng kapamilya ng nasabing mga biktima ay masentensyahan ito na kamatayan kapalit ng mga buhay na nawala. Ano nga ba ang krimen na nagawa ni Nasra Youssef Muhammad Al-Nezi at ano ang kanyang motibo sa kung bakit niya nagawa ang krimen? Ang Kuwait ay isang maliit na bansa. Ito ay nasa pagitan ng Iraq at Saudi Arabia. Ang Kuwait ay mayaman din sa oil at isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Katunayan, ang Kuwaiti dinar ay ang pinakamay mataas na halaga sa buong mundo. Ayon pa sa World Bank, ang Kuwait ay panglima sa pinakamayamang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng gross national income per capita. At dahil sa disyerto ang Kuwait, ito ay tinaguri ang pinakamainit na bansa sa buong mundo. At 75% ng population dito ay mga Muslim. Si Nasra ay 23 taong gulang at nakatira sa Kuwait City kasama ang kanyang 36 na taong gulang na asawa na si Zayed Zafira at ang kanilang dalawang mga anak na lalaki. Kinasal ang dalawa ng mga teens pa lang si Nasra at di nagtagal ay nagkaroon sila ng dalawang anak. Walang masyadong impormasyon tungkol kay Nasra nung kabataan niya. Ngunit maliit pa ito ay may problema na ito sa kanyang mental health. Pabigla-bigla itong magdesisyon, paiba-iba ng mga mood at hindi makakagawa ng mabuti dahil sa hindi maipaliwanag na ugali nito. Ngunit sa kabila ng kanyang mental issue ay namuhay ng masaya sina Nasra at Zayed kasama ang kanilang mga anak. At dahil tipikal na kultura ng mga Muslim at ng mismong kultura ng mga Kuwaiti, si Nasra ay hindi nagtrabaho at nasa bahay lamang at inalagaan ang mga anak at ginagawa ang mga gawaing bahay, habang nagtatrabaho ang kanyang asawa para maibigay ang pinansyal na pangangailangan ng kanilang pamilya. Ngunit para kay Nasra ay mahirap ang kanyang kalagayan dahil sa ang dalawang anak nila ay mga special child at nangangailangan ng mas masusing pag-aalaga at oras di katulad ng mga normal na bata. Ngunit sa kabila ng kanyang pagod at stress dahil sa sitwasyon, pakiramdam niya ay hindi ito na-appreciate ng kanyang asawa. Pakiramdam niya ay nasawa lang siya para tagapag-alaga ng mga may special needs na mga anak. Simula noon ay lagi na sila nag-aaway at kay Zayed nilalabas ni Nasra ang pagkainis sa sitwasyon. At hindi nagtagal ay nagdesisyon si Zayed na maghanap ng pangalawang asawa. Alam naman natin na ang kultura ng mga Muslim ay maaari silang mag-asawa ng hanggang 4 basta kaya ng lalaki na suportahan ang bawat asawa sa mga pangangailangan nito mapa-physical o financial. Nagumpisa nang maghanap si Zayed ng kanyang magiging pangalawang asawa at hindi yon nagustuhan ni Nasra. Hindi siya masaya sa desisyon ng asawa. Nasa bahay lang siya at nag-aalaga ng 2 anak, samantalang si Zayed naman ay abala sa paghahanap ng bagong mapapangasawa. At ang paghahanap na yon ay ginawa sa tulong ng isang matchmaker. Ang matchmaker ay tinitignan nila ang mga profile ng bawat isa at kung mag-match ay kailangan makasal agad ang dalawa. Sobrang nagalit si Nasra sa ginawa ng asawa. Pakiramdam pa niya ay galit ang kanyang asawa sa kanya dahil sa nanganak ito ng 2 special child. Pakiramdam niya na siya ang sinisi ni Zayed bakit ganon ang kanilang mga anak. Alam niya na kaya gustong mag-asawa pa ulit ni Zayed ay dahil sa gusto pa nito na magkaroon ng panibagong anak. Kaya mas lalong nadagdagan ang galit at puot na nararamdaman ni Nasra. Ang selos, pagkabigo at galit na nararamdaman ni Nasra ay umabot sa hantungan noong August 2009, buwan na kung saan ay formal na inanunsyo ni Zayed na nakapili na ito ng kanyang pangalawang asawa at magpapakasal sila sa buwang ding yon. Ngunit sa kabila ng nararamdaman ay hindi pinakita ni Nasra sa mga kaibigan, pamilya o sa publiko ang galit na kinikimkim niya at gusto niyang maghiganti sa kanyang asawa. Ngunit gusto niyang gawin yon sa tamang oras at panahon. August 15, 2009, isang normal na araw sa Kuwait at ang araw din ng kasal ni Zayed at ang bago nitong asawa.
Ang seremonya ng kanilang kasal ay gaganapin sa Al Jarrah na nasa kanlurang bahagi ng Kuwait City. Ang Kuwaiti weddings sa mga panahon ngayon ay napapalitan na ng American style ng kasal at di na yung traditional na Kuwaiti style. Ngunit may mga mangilan-ngilan pa naman na mas gusto pa din ang traditional na paraan ng seremonya. Kadalasang pinagkakagastusan talaga ng malaki pag may mga kasal lalo na sa Kuwait. Kadalasan ang mga bulaklak na ginagamit sa kasal ay galing pa sa ibang bansa kagaya ng Holland. Pati na ang mga inihahandang mga pagkain ay kadalasang imported din. At ang mga nagpe-perform na banda sa reception ay nanggagaling din sa ibang bansa. Pagkatapos ng kasal ay pupunta ang mga guest at ang bagong kasal sa isang nakaset up na malaking tent at doon ginaganap ang reception. At sa kultura ng mga Kuwaiti at mga Muslim, ang mga lalaki ay hinihiwalay sa mga babae para malayang mailabas ng mga babaeng kanilang mga buhok at mukha ng walang mga lalaki. Kaya isang tent ang para lamang sa mga lalaki at ang isang tent ay para lamang sa mga babae at sa mga bata. Napakalaki ng tent at naka-aircon at kaya nitong mag-accommodate ng daan-daang katao. Ngunit ang hinire nila na magtayo ng tent ay hindi sumunod sa regular safety standards at ang tent ay may isang entrance at exit lamang. Matapos ang seremonya ng kasal ay kanya-kanya nang nagsipuntahan ang mga bisita sa nasabing tent. Ibang sa lalaki at iba din ang para sa mga babae at mga bata. At isa sa mga bisitang yon ay si Nasra. Nakakalungkot dahil sa hindi ito nagbago ang kanyang isip sa planong maghiganti sa kanyang asawa at ang paghihiganting yon ay gagawin niya sa mismong kasal ng asawa. Ang sobrang mainit na panahon ng Kuwait ay masasabi nating napakadelikado, lalo na kung may mga sunog, dahil sa mas lalo pa nitong paiinitin at mas mabilis nakakalat ang apoy. Ang plano ni Nasra ay ang gumamit ng gasolina na itinago pa niya noong umaga pa lang bago magumpisa ang kasal. Ang tinarget ni Nasra ay ang tent mismo ng mga babae kung saan ay hindi lang mga babaeng nandun kundi ang napakarami pang bata. Ngunit desidido na sa plano si Nasra. Lumabas ito at paunti-unting binasa ng gasolina ang palibot ng tent. At dahil nasa halos 50 degrees Celsius ang temperature ng araw na yon, kaya hindi tumagal ay lumiyab ang nasabing tent. Hindi agad napansin ng mga tao sa loob hanggang sa nakita nilang may usok na pumasok sa tent. Noong mga oras na yon ay papunta pa lang sa venue ng reception ng bagong kasal na sina Zayed at ang bago nitong asawa. Nagpanig ang lahat at nagsimula na magtakbuhan ang mga babaeng nasa loob at mga bata. Ngunit dahil sa isa lang ang entrance at exit nito ay hindi kinaya ang dami ng taong lumalabas at tagsaan pa ang mga gustong lumabas. Nagkaroon ng stampede at sa dami ng tao ay hindi lahat nakalabas. Mabilis na kumalat ang apoy sa tent at dahil sa madami pang taong nasa loob ay marami din ang nasunog. Dala na rin ang sobrang init ng panahon. Umabot ang temperature sa loob ng tent ng halos 500 degrees Celsius at malabong makakaligtas ang kung sino mang nandun. Umabot lamang ng 3 minutong sunog at naubos agad ang tent. Ang tanging naiwan na lamang ay ang mga sunog na katawan, damit at mga metal frames ng mga upuan. Hindi na din umabot ang mga bumbero dahil sa sobrang bilis ng paglamon ng apoy. Ang 3 minutos na sunog na yon ay kumitil sa buhay ng 41 na mga inosenteng mga bata at mga babae. At kahit na may mga nakalabas ay may mga na-injured pa na umabot sa 70 katao. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis at ang emergency services sa pinagyarihan ng sunog, ay nakita din nila na halos hindi na makilala mga biktima. Kaya humingi na sila ng tulong sa mga specialist team para ma-identify ang mga biktima. Gumamit sila ng dental at medical records para lamang makilala ang mga biktima. At matapos ang ilang araw, ang mga na-injured at iba pang nakaligtas ay dumanas din ng sobrang sakit dahil sa mga nasunog na balat. Hindi na kayanan ng ibang nakaligtas ang tinamong sugat, kaya yung iba ay namatay din. At umabot sa suma total na 57 kataong namatay at 74 ang na-injured. Ang nangyaring krimen ay isa sa pinakamalalang trahedya na nangyari sa kasaysayan ng Kuwait. Walang nangyaring masama kay Zayed at sa bago nitong asawa dahil noong mga oras na yon ay wala pa sila sa reception. Agad na nag-imbestiga ang mga pulis para malaman kung ano ang dahilan at bakit nangyaring nasabing sunog.
Noong unang nakita nilang dahilan ay dahil sa faulty electric wire o di kaya dahil sa uling na ginagamit para sa insenso. Ngunit habang tumatagal ang pag-imbestiga ay may nakita silang ebidensya na makakapagsabi na hindi aksidenteng nangyari kundi sinadya ito. Nagulat ang pamilya ni Zayid at ang pamilya na din ng bagong asawa nito. Kilala ang pamilya ni Zayid at ang pamilya ng bagong asawa nito na mababait at walang mga kaaway. Ganon din si Nasra dahil nga tahimik lang ito kahit na ikakasal ang kanyang asawa at hindi ito nakitaan na nagalit o naglabas ng emosyon kaya hindi halatang siya ang suspect. Ngunit dahil siya ang pinakamalapit kay Zayid ay isa si Nasra sa inimbitahan ng mga pulis para tanungin. At dahil nasa bahay nga lang ito ay hindi nahirapan ng mga pulis na hanapin si Nasra at imbitahang pumunta sa police station. Habang tinatanong ito ng mga pulis at bago pa man siya makakuha ng kanyang abogado, ay umiyak si Nasra at umamin na siya ang may kagagawa ng krimen. Ngunit nung sinabihan siya ng mga pulis na kumuha ng abogado, ay biglang nagbago ang kanyang tono. Ayon sa kanya, hindi siya ang may kagagawa ng krimen at sinabing baliwalain ang kanyang confession. Ayon sa kanya, kaya lang daw niya nasabi na siya ang suspect ay dahil sa nakakaramdam ito ng pressure nung tinanong ng mga pulis. Ang kanyang motion ay binaliwala at ang unang confession niya ay ginawang ebidensya sa kanyang paglilitis. Ngunit ang legal proceedings sa kasong ito ay dumaan pa sa napakaraming pagsubok. Habang nasa kulungan si Nasra ay napag-alamang buntis ito sa kanilang pangatlong anak ni Zayid, kaya mas lalong naging komplikado ang mga bagay-bagay. Ang capital punishment ay legal sa Kuwait at ang kadalasang parusa sa mga nakakagawa ng krimen. Ngunit ang babaeng buntis ay hindi maaaring sentensya ng kamatayan dahil nga sa may bata ito sa kanyang sinapupunan. Maaari lamang itong magserbisyo ng kanyang life sentence matapos maipanganak ang bata. Hindi man natin alam kung totoo ngang buntis si Nasra o nakunan ito, ngunit makalipas ang 2 buwan ay nakitang hindi ito buntis. Ayon sa kanya, inutusan ng kanyang asawa ang isang gwardya para puwersa nitong uminom ng gamot para ito ay makunan. Hindi na follow up ang mga sinabi ni Nasra at hindi nagsagawa ng medical examination para mapatunayan na totoo ang mga sinasabi niya na siya ay nakunan o buntis nga ba. Ngunit ang depensang yon ay itinalakay sa araw ng kanyang paglilitis noong March 2010, ngunit hindi yon masyadong binigyang pansin at binaliwala yon. Ayon sa mga judge ay walang dahilan para bigyan ng mababang sentensya sa nagawang krimen si Nasra. At yun din ang mga sinisigaw ng publiko dahil nakikita nilang isang napakasamang babae si Nasra. Dahil napakaraming nadamay ng mga inosenteng tao dahil sa kanyang paghihigante. At niwalang kasugat-sugat ang kanyang asawa at bago nitong asawa, iba ang nagdusa sa kanyang paghihigante. Sa Kuwait ay standard court practice na pwedeng mag-waive ng kanilang right to retribution ang pamilya ng mga biktima, kaya may pagkakataon si Nasra na makaligtas sa death penalty kung isa o marami sa pamilya ng biktima ay mapatawad siya at sabihin sa korte na huwag siyang patawan ng death penalty. Kinakailangan lamang ng korte ng isang waiver para i-consider ang option na yon, ngunit sa kasamaang palad ay walang nag-waive ni isa sa pamilya ng mga biktima. Ang defense team ni Nasra ay ginawang lahat para lamang maipaglaban ang kanilang kliyente. Kasama na doon ang mental state ni Nasra para sana makakuha man lang ng simpatya. Ngunit ang mga ebidensya, pamilya ng mga biktima at ang korte ay hindi lahat sumang-ayon at galit kay Nasra. Kahit ginawa na lahat ng defense team para mapababaan ang kanyang sentensya, ay hindi sila nagtagumpay. Dagdag pa na may isang witness na nagsabing nakita niya si Nasra na binubuhos ang gasolina sa labas ng tent at sinindihan ito. Napatunayang guilty si Nasra at walang ebidensya na siya nga ay buntis, kaya sinentensya nito ng kamatayan. Nagdesisyon ng mabilis ang korte dahil sa malalang ginawa ni Nasra at para na rin respeto sa pamilya ng mga biktima. Si Nasra ang pangalawang babae sa kasaysayan ng Kuwait na sinentensyahan ng death penalty. Kadalasan sa Kuwait ay mababang sentensya lamang ang pinapataw sa mga babaeng nakakagawa ng krimen. Ngunit hindi si Nasra dahil sa dami ng biktima ng nagawang krimen. Kasunod ng kanyang paglilitis ay nagsagawa ng panibagong utos ang Kuwait
na bawal nang gumamit ng wedding tents kung hindi sertipikado ang magtatayo nito at dapat sundin ang lahat ng mga safety precautions. Dahil sa nangyari ay marami ng tao na natakot na dumalo sa mga kasalan dahil sa trauma ng nasabing trahedya. Hindi naging matagumpay si Nasra na mapatay ang bagong asawa ni Zayed, ngunit nadamay at namatay ang ina at kapatid ng bagong asawa. Ang Kuwait ay isang tahimik na bansa at isa sa bansang may mababang crime rates, maliban na lamang sa mga domestic helpers o kapwa Pilipino nating naabuso dahil sa masasamang amo. Makalipas ang 7 taon noong January 25, 2017 ay isinagawa ang death penalty ni Nasra. Isa siya sa 7 tao na na-execute noong araw na yon. Kasama niyang na-execute ang isang miyembro ng reigning royal family na pumatay sa kanyang disabled na pamangkin. Kadalasan pag isinasagawa ang death penalty ay pinapayagan ng mga media na pumunta, ngunit nung araw na yon ay binawalan sila dahil sa isa nga sa e-execute nung araw na yon ay miyembro ng royal family. Si Nasra ay na-execute ng isa sa mga prison guards.